ang proposal ni Senator Trillanes para lang meron tayong baseline discussion, i-adapt 1 or 2 opposition candidates doon sa administration slate. In short, yung mga piklawan o dilawan. Medyo unfair naman yung ganung banat kay Senator Trillanes. Malinaw naman kung saan siya nanggagaling. Ang sinasabi niya, merong existential threat sa ating at least yung uri ng demokrasya na meron tayo ngayon. Yun yung sinasabi niya. May existential threat yan. In spite of its imperfections, no, ay yan yung meron tayo at this point. At yan yung sistema na nag-resist sa aggression ng isang foreign power katulad ng China sa loob ng ating bakuran. So dalawa yung pinanggagalingan niya, no? Merong sa loob ng bansa ay merong threat, no, na hindi lang siya simpleng threat, no? Siya ay napakalakas na threat na kung hindi natin yan susugpuin o lalabanan ay yung ating sistema as we know it ay talagang guguho. Ibig sabihin, yan ay pwedeng pumunta sa isang mas madugo, no? Mas corrupt, mas maka-China na gobyerno, no? Maka pro-China. So, yun yung sinasabi niya. Ikalawa ay sinasabi niya ay dapat tingnan natin yung gobyerno na cup half full, half empty. At yung cup half full diyan ay halimbawa yung foreign policy. No? Yung foreign policy na yan. Isa yan dun sa mga elemento na kailangan suportahan. Lalo na ngayon na meron tayong kalaban na foreign power. So, sinasabi niya ay dahil sa ganyang panganib, dahil sa ganyang threat na in a way, ang sabi niya ay existential, ay kinakailangan natin mag-unite lahat para labanan yan. Para labanan yan. Ang problema naman, dahil nakita nga natin yung unity team na ang bilis na wasak, dahil yung batayan nila ay hindi naman talaga prinsipyo, plataforma, vision, no? Ni friendship, wala eh. Nabuo lang, para lang manalo. Wag naman natin ulitin yan. Kailangan naman magkaroon ng proseso para pag-usapan. Halimbawa, yung legacy na nakaraan. Isa yan sa mga tension points eh. Parang wala namang umaamin na nangyari yan eh. Wala namang umaamin na may mali eh. Wala namang na umaamin na may plunder eh, na may human rights violation. Kailangan pag-usapan yan. At kailangan minimum, may kaunti namang pag-amin para pwede naman tayo umabante. Ikalawa ay tama naman yung mga threats. Nirecognize naman yan ng mga leaders ng Pinklawan eh. No, tama naman 'yan, no? Kaya nga at least yung mga leaders ay hindi nilalait o hindi binabanatan si Senator Trillanes, no? Tama naman 'yan, no? Pero meron tayong proseso na dadaanan. Baka kulang yung panahon para dito sa midterm na yung mga problema sa legacy, sa kasaysayan, yung mga unresolved issues katulad ng tax evasion, no, mga loot na hindi pa naisosole, baka mahirap na yan ay pasadahan lang tapos mag-unite nang hindi yan napag-uusapan, napoproseso. So yun yung ikalawa na baka kulang sa panahon. Baka kulang sa panahon. At ikatlo ay baka yung possibility na yung nabubuo ngayong slate ay hindi sila maipasok. Baka isa lang, hindi nga dalawa baka isa lang yung posible. Para namang iiwanan yung iba. Para namang isasakripisyo yung iba. Diba? At the minimum kasi ngayon, Christian, tatlo na yung tatakbo eh. At baka madagdagan pa. Kung isa lang ang mapasok, iiwanan mo yung dalawa. Lalong magkakawatak-watak yung opposition na mahina na nga ngayon. No? Kaya, wait. Importante to. May breaking storya. Sorry guys. We need to flash this. Alan Watson, lipat po muna ako, Christian, at may press ko ng KOJC. Okay, sige, go. Importante po yan. We had to announce that eh. Go. At least sinabi, no? Bye, Alan. Bye. So yun, no? Baka ang pwede kasi ay at this point, tanggapin na may ganong klaseng threat, no? Internal at saka external, at magkaroon ng parallel campaign para labanan yon. No? Okay. Ito, sige. Ano yung pwedeng gawin? Imbis na pilitin na magsama sa slate nang hindi pa napoproseso. Na hindi pa napoproseso. Teka, anong short answer? Do you agree? Or not? Kayo?
agree to a certain point, no? Na may common enemy, may common threat sa loob at sa labas na dapat ay mag-unite tayo para labanan. Pero yung paglaban doon ay hindi necessarily sa isang official slate. Yun na naman yung aking yung proposal kasi magsama sa isang slate, di ba? Hindi naman ba si Ronald Llamas medyo gumagano lang kay Senator Trillanes? Hindi naman. Tinitingnan natin dialectically yung proposal. Ito yung positibo, ito yung negatibo, dito lang gagaling yung mga pinklawan, no? Na kaya paano ayaw din naman nila mahati yung kanilang base prematurely. No? Di ba? Ito rin yung At sa ngayon, parang hindi pa handa para magkaroon ng platform. Principles. Di ba? Paano? Ang tradisyon naman ng pinklawan, dapat may plataforma eh. Dapat may vision eh. Di ba? Dapat hindi naman sapat yung 20 pesos na kilo na bigas lang ang laman ng plataforma. Kailangan something more. No? Okay. Sige. Pero goods kayo ni Senator Trillanes. Hindi naman siya nainisin nyo lately? Hindi naman? Hindi naman. No? Unless may sinabi sa yung iba. Bukas nga, magla-lunch kami. Tayo rin, magla-lunch tayo bukas eh. Oo nga. 2 lunch. Pwede ba ako mag-hi kay Senator Trillanes o bawal? Compartmentalization? Hindi lang mag-hi. Uupo ka. No? Ganun? Dessert yung aabutan natin. Pwede akong mag-join? Okay lang? Senator, Pwede. I will announce my gate crashing tomorrow. Pwede. Hindi ako alam ko naman kung saan nagagaling si Senator Trillanes. No? Naintindihan ko yun. Ito lang. Meron naman tayong president dito, no? Doon po sa troll sa president, letter C yung gitna. Hindi president na presidente. Okay. Hindi po kasi president ang pronunciation nun eh. Lapit ng mukha natin sa camera. Alam mo meron? Alam yung pagkakupo ko. parang may nararamdaman ako mansanas dito sa parang inisinumpa talaga ako sa mansanas. Pati yung upuan ko. Nararamdaman ako mansanas. Nag-flashback sa alaala ko yung Blair Witch Project na movie. Ang lapit na nung kausap ka. Akala ko mga halik na eh. Relax lang. Masyado malapit. Oo. May sasabihin. Hindi, pero ano ba yan? Is that insurmountable or not? Yung idea lang ito lang, idea lang. Kunwari, Kiko Pangilinan or Bam Aquino or both of them joining the administration slate. Parang hindi ba fundamentally ang hirap i-justify na aakit sila rin sa campaign stage? Kung sakali man, no? Although we saw that in 2010, you remember? Di ba nung tumakbo sa pagka-presidente si Villar? Tama ba? 2010 or 2013? Merong mga human rights victims. Marcos human rights victims. Was it 2010 or 2013? Nakasabay sa pagtakbo, sa pagkasenador ni Bong Marcos. Diba? Si Saturo Campo, Lisa Masa. Oo. Magkasama sila sa isang slate. Oo. 2013 ba yun? Tama ba? 2013? Parang 2010. 2010 ba? Parang senatorial slate yun. Parang, hindi ko lang maalala, no? Nakalimutan ko na rin eh. Pero yun din, di ba? Parang nung unang in-announce yun, ang hirap yata nito. No? Parang how would you explain it kung ikaw yung mga biktima ng martial law? Tapos ito yung anak ng dating diktador, no? Hindi ina-acknowledge yung human rights violations. Tapos kasabay mo sa isang ticket. Paano mo i-explain yung same leftist groups na yan ay kumampanya for the Digong at sumama sa kanyang gobyerno nung first 2.5 years ng kanyang term, kung saan doon pinakamaraming pinatay extrajudicially. O yan, mas mahirap ipaliwanag yun. Dahil yun, actual na nangyari. May sagot dyan si Attorney Nery Colmenares. Sinasabi niya, yung pag-condemn nila dun sa human rights violations ni Duterte came much earlier, as soon as lumalabas na. Ayan. Ilang, sinasabi ko lang yung sinabi niya.